Simpleng ulam para sa simpleng pamilya. Ito ang aking content at proud kami dito. Kaya sa mga nagsasabing pang mahirap daw ang niluluto ni Mama Abing, Ay tama po kayo. Kasi kami ay mahirap lang. Pero tinitiyak ko naman na itong aking mga hinahain at binabahaging mga impormasyon na akin ding pinag-aaralan at siguradong may batayan ay makakatulong sa ilan. kaya wag naman po kayong ano dyan. Charis! Kaya for today's video mga Marikoy, ay atin nang pangatin itong isda. Ang tawag pala dito ay salay-salay at hindi salay. Pasensya na po. Next time ha. Siyempre pa mangangailangan tayo ng mga sariwang salay-salay at ang hindi pwedeng mawalang mga gulay. At ito ang aming mga napusuan. Itong masusustansya at mabeberdeng pechay at okra. Siyempre pa itong magbibigay asim at ating ibibidang si kalamansi o ang lemon nating mga Pinoy. O diba, sariling atin. Siyempre pa itong mga pampalasang bawang at luya, mahalagang sibuyas at mga sariwang kamatis, itong ating sariwa at nagbibigay aromang siling haba at ang mga basic na pampalasa. Alam niyo bang isang tawag sa English ng kalamansi ay Philippine lemon? Ito ang ating version ng lemon mga Marikoy. Maliliit man ay hindi patatalo pagdating sa sustansya at basic mga Marikoy. Vitamin C ang unang benepisyo nito na mainam sa ating immune system at maging sa ating balat. Ang vitamin C ay isang antioxidant na laban sa mga mikrobyo at impeksyon. Kaya iwas sipon, ubo, trangkaso at iba pa. O diba, ang syala. Ito ay mainam din sa ating balat. Nagpapaliit ng mga pores, tinatanggal ang mga patay na selula, kaya unti-unting nawawala ang mga dark spot at peklat. Wow, I love it, Mama Bing. At hindi lang yan. Ito ay may tulong sa pagpapababa ng timbang. Dahil bukod sa bababang calorie content nito, ito ay nagtataglay ng thermogenic effect na ang ibig sabihin ay nakakapagpainit ng katawan. Kaya nakakapag-burn ng calories at nakakapag-control din ng appetite. O diba, ang bongga. Ayan Marikoy, hiniwa ko lang ng paislant itong mga luya at pinitpit ng bahagya at kung napapansin ninyo ang sibuyas at kamatis ay pabilog ang gayat para maganda nga itong tingnan. At syempre pa atin ang kakatasin itong ating bida. Dahil sa taglay nitong antibacterial, ito ay mainam sa ating oral health. Pinupuksa nito ang mga bakterya na nagdudulot ng bad breath, cavities at mga gum diseases. Ito din ay may calcium at phosphorus na mainam sa ating ngipin at maging sa ating gilagid. Ayan Marikoy, kapag nagayat na nga natin itong mga sangkap, ay atin na itong ayusin sa kawaling paglulutuan. Ayan Marikoy, para maiwasan ang pagkalasog-lasog nitong mga isda, ay banigan natin sila nitong ating mga pechay. Charis! Ayus-ayusin lang natin itong mga isdang salay-salay mga Marikoy. At kapag okay na, ay ilagay na natin itong mga sangkap. Itong ating mga ginayat na luya, bawang sibuyas, kamatis, at maging itong siling haba. Siyempre pa, timplahan natin ito ng patis, paminta, at konting pulang panda. At para sa sabaw o sarsa nito, maglagay tayo ng kalahati hanggang isang basong tubig. Ayus-ayusin lang natin ito mga Marikoy. At siyempre pa, dahil tayo ay may okra, ilalagay na rin natin ito mga Marikoy. More gulay, more kulay ng buhay. Charis! Alam niyo bang ang kalamansi ay may alkalizing effect na mainam sa ating digestion? Ito ay nakakatulong sa pagbalance ng ating pH level sa ating bituka o tiyan. Kaya iwas constipation, gas o bloating, acid reflux, ulcer, at nagpe-prevent ng acid. O diba, napaka-tummy friendly. Ayan Marikoy, kapag kumpleto na nga itong ating mga sangkap, atin na itong takpan at isalang sa katamtamang apoy. Ito din ay nagtataglay ng antiseptic properties, kaya may tulong sa pagpapabilis sa paghilom ng mga sugat or ng mga minor injuries. Alam nyo bang ito ay may diuretic properties or nakakapagpaihi? Kaya mainam ito sa pagdetoxify ng ating katawan. Dahil dyan na ilalabas natin ang mga toxins, ating excess water at excess salt sa pamamagitan ng pag-ihi. Kaya mainam din ito sa ating kidney. At may mga pag-aaral na ang taglay nitong citric acid ay tumutunaw sa mga bato sa ating kidneys. Alam nyo rin bang ito ay nagbuboost ng ating liver functions? Dahil ito ay nagtataglay ng antioxidant na nag-neutralize ng mga free radicals at nagpo-protect sa ating mga liver cells. O diba, ang syala. Ayan Marikoy, kapag bahagyang luto na itong ating isda, ay lagyan na natin ito ng mantika para ito ay mas malinamnam. Alam nyo rin bang ang kalamansi ay mayaman sa potassium na mainam
mainam sa ating blood pressure at puso, na nakakapag-relax din ng ating mga blood vessels, kaya nakakabawas ng stress. Sana all! Ito din ay with low glycemic index, na ang ibig sabihin na ito ay hindi nagdudulot ng mabilis na pagtaas o pagbagsak ng ating blood sugar level. Nag-i-improve ng ating insulin sensitivity o ang kakayahan ng ating katawan na mag-utilize ng ating sugar para sa energy. Kaya napakainam nito sa mga diabetic. Ayan Maricoy, pwede na itong tikman para malaman ang kulang. Hulihin mo nga ang lasa nito mga Maricoy. Kung ikay nakukulangan, timplahan ng patis, paminta at konting pulang panda. Kailangan balanse ang alat, asim at linamnam. Nasa sa inyo nga kung patutuyuin nyo pa ito ng husto mga Maricoy. Pero kung sa tingin nyong okay na, patayin na ang apoy at ilagay na natin itong ating bida, ang magbibigay asim, kilig, kalamansi. At kapag ito'y nailagay na, takpan at i-rest lang natin ito mga Maricoy. At ito nga ay may pahabol pa. Ito pa lang si kalamansi ay nakakaganda ng buhok. Ito ay tumutulong upang lumabas ang natural na kulay ng buhok. Nakakatanggal ng dumi at mga chemicals na nagdudulot ng dullness at dryness. Inaalis ang mga excess oil at mga dandruff, kaya maa-achieve ang natural shine and softness ng buhok. Sana all! At kapag nakapag-rest na nga, ay halu-haluin lang natin ito mga Maricoy, para itong lasa ay magsama-sama. At ito nga ay luto na. O siya, sige na at ito'y luto na. Sa taglay ngang sarap at linamnam nitong si Salay, ni salay-salay, samahan mo pa ng masusustansyang sangkap, aba-aba, hindi nyo pwedeng sabihin ito'y pang mahirap. Yun lamang po mga Maricoy. Sana po ay nakatulong. Please like and share. Papalo na rin po. Salamat!